Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel, bagong FB page. Ito pong Veritas. Dito po sa Veritas, umipili po tayo ng pinakapiling topic na gusto nating maipaliwanag sa ating mga kababayan, masagot na mga katanungan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo, tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. So ang topic natin ngayon, na-appoint na, pinangalanan na. Sa ngayon, ang tatlong bubuo ng Independent Commission for Infrastructure. Ito yung matagal nang hinihintay na independent body na bubuuin ng gobyerno sa ilalim ni PBBM para maimbestigahan ang mga anomalya, hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang mga infrastructure. So ngayon, nung isang araw, pinirmahan ni PBBM ang Executive Order number 94 at ito na nga yung bumubuo dito sa Independent Commission for Infrastructure. Pero nung pinirmahan niya yan nung isang araw, hindi alam kung sino ang magiging mga miyembro ng komisyon na to, kung sino yung magiging chairperson nito. Kung nakalagay dito sa EO 94, tatlo ang bubuo ng nasabing komisyon. Headed yan ng isang chairperson at 2 members. Ngayon, kanina lang nag-press con si Yusek Claire Castro, inanunsyo niya ang tatlo sa ngayon na bumubuo ng nasabing komisyon. Pero sa tatlo na inanunsyo, yung 2 doon, yan pa lang yung 2 members. Yung pangatlo, hindi siya member, hindi rin siya chairperson, kundi advisor ng nasabing komisyon. So, yung 3 member na komisyon, 3 kataong komisyon, 2 pa lang ang pinangalanan. Ang isa doon, si dating DPWH Secretary Babe Singson. Ito yung DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy, si Babe Singson. At yung isa pa, dating SGV, si Sip Goris Envilayo Managing Partner, itong si Rosana Fajardo. Yan ang pangalawa. So silang 2, yung sa 3 kataong komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure, sila yung pinangalanan na. Mayroon pang binanggit na pangatlo, yan yung si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pero hindi si Magalong kasama doon sa 3-member commission. Siya ay advisor, investigative officer, no? Kumbaga siya yung siya yung mag-a-advise sa Independent Commission for Infrastructure pagdating sa lalo na sa pag-iimbestiga. Siyempre base sa background ni Mayor Magalong na siya ay dating police officer ng matagal. So yan po ang inanunsyo kanina. Si Babe Singson, dating DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy, si Rosana Fajardo, managing partner ng Sisip Gores Envilayo, pero kulang pa ng chairperson. Wala pang chairperson. So hindi natin alam kung sino ang magiging chairperson ng Independent Commission na ito. Independent Commission for Infrastructure. May mga nagsasabi, baka si General Torre, hindi natin alam. So abangan natin sa mga susunod na araw kung sino nga ba ang magiging chairman ng nasabing komisyon. Pero sa ngayon, yun na nga, 2 yung pinangalanan na miyembro, si dating DPWH Secretary Babe Singson at si dating managing partner ng SGV. Accountant ito, isang accountant, si Rosana Fajardo. Si Magalong naman, Mayor Magalong ay advisor ng nasabing komisyon. So yan ang mga inanunsyo kanina. Ngayon ang tanong, sa ngayon, itong sila Singson ba, sila Fajardo at sila Magalong, magawa kaya nila ang misyon laban sa korupsyon? Kasi malaki ang expectation dito sa Independent Commission na to. Malaki ang expectation. Actually, kapag pinag-uusapan ang paglaban sa korupsyon, bagamat sinimula na yan ni PBBM, bagamat gumagalaw ang Kongreso, nag-iimbestiga, ang Senado gumagalaw rin, nag-iimbestiga, pero
lagi maraming katanungan. At kapag may mga katanungan, lagi ang nagiging sagot, hintayin natin na mabuo yung independent body or commission para sa pag-iimbestiga sa mga anomalya, sa infrastructure, lalo na sa flood control. Kaya ito na, nabuo na itong Independent Commission for Infrastructure sa pamamagitan ng isang executive order, AO 94, at nilinaw na dito yung mga powers and functions nito, nilinaw na dito kung ano yung sasaklawin. Kung babalikan natin yung EO 94, ang nakalagay dito, mainly ito ay investigative body. Ibig sabihin, ang trabaho talaga nito ay mag-imbestiga. Ang pagkakaiba nito sa National Bureau of Investigation, ang NBI, lahat iniimbestigahan, mga krimen. Ito namang gayon din yung CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Investigation din yan. Pero maraming iniimbestigahan yan, mga krimen, iba-ibang krimen. Ganon din ang ombudsman, may investigatory powers din ang ombudsman. Pero ganon din, iba't ibang klase ng korupsyon, katiwalian ang iniimbestigahan. Itong Independent Commission for Infrastructure is specific lang sa mga katiwalian, mga anomalya, mga kapalpakan sa infrastructure. Yan yung itong purpose nito. Kaya nga Independent Commission for Infrastructure. So may focus ang investigation nito. Pangalawa, ang priority nitong imbestigahan ay yung mga flood control. Flood control projects kasi ito yung talaga namang na-trigger na magbuo ng ganitong commission dahil nga sa nangyaring problema sa flood control. Pero hindi lang naman flood control ang pwedeng saklawin ito. Pati iba pang infrastructure projects, mga kalsada, tulay. Pero ang priority, flood control. Ang coverage na imbestigahan nito ay hindi lang naman yung panahon ni PBBM ng 2022 or to 2025. Last 10 years. So ibig sabihin, kung yung nakaraang 10 taon, di 2015 yan. So ibig sabihin, sakop yung panahon ni Duterte. Kaya ganyan yung coverage nitong investigative body na to, itong Independent Commission for Infrastructure. So, kumusta naman itong mga na-appoint na ito? Si Singson, si Fajardo, si Magalong. Si Singson, syempre expert siya dyan pagdating sa flood control at infrastructure. Kasi dati siyang DPWH secretary. So yan talaga yung ano niya, engineer siya. At alam niya talaga ang pasikot-sikot ng DPWH, alam niya yung mga flood control projects, alam niya yung mga infrastructure projects. So yan yung kanyang expertise. Ito namang si Fajardo, Rosana Fajardo, syempre ang gustong matukoy dito kung mayroong mga fraud o pandaraya, mayroong korupsyon. Ito naman ang expertise ni Fajardo. Si Rosana Fajardo ay isang accountant. Ano siya? Sisip Guris Invilayo. Kumbaga, magaling siya sa auditing, magaling siya sa accountancy, sa accounting. Kaya alam niya, marunong siyang mag-detect kung mayroong dayaan, mayroong fraud, mayroong irregularidad. Yan yung kanyang expertise. Kaya magpa-partner talaga yung dalawa. Si Mayor Benji Magalong naman, kahit advisor lang siya naman ang mag-a-advise tungkol sa investigative work. Yan naman yung kanyang expertise dahil dati siyang PNP, dati siyang CIDG. Ngayon, kaya sa tingin natin tama yung komposisyon. Mayroong sa infrastructure, flood control, engineering, si Babe Singson yan. Mayroon ding accountant, auditor na marunong sa mga pag-detect ng mga fraud o dayaan, irregularidad, sa mga proyekto, sa pera, yun. Ito naman si Fajardo yan. At mayroon din magaling sa investigative work, itong si Magalong. Ngayon, madadagdagan pa ito ng chairperson. Hindi pa natin alam. Siguro ang ilalagay na chairperson dyan, baka abogado. Baka abogado o retired associate justice. Siguro yung may kaalaman sa batas. Sa tingin ko lang. Or baka ang ilagay dyan si General Nicolas Torre, hindi natin alam. Malalaman natin yan sa darating na araw. So ngayon kasi hindi pa sinasabi kung sino yung magiging chairperson. Chairperson ang hinihintay. Kumbaga ngayon, ang mayroon dyan, yung dalawang member, si Singson at si Fajardo, si Magalong kasi hindi naman member, hindi rin chairperson, advisor. So kailangan dyan ng chairperson, yun ang hihintayin natin. So anyway, aabangan natin sa mga susunod na araw kung anong mangyayari dito sa
Independent Commission for Infrastructure. Pero sa tanong natin, magawa kaya nila ang mission nila laban sa korupsyon? Kung sa integridad ay ano naman si Babe Singson, naging for 6 years siya yung secretary ng DPWH sa panahon ni Pinoy, wala naman siyang masamang naging record. Wala siyang naging masamang record at sabi niya, sa 6 years na siya yung DPWH secretary, na-implement 182 billion pesos lang ang flood control projects niya. Ganun ka ibig sabihin talagang matipid ang kanilang flood control and yet may na-accomplish. Samantalang dito sa panahon ni PBBM, kaya talagang may basihan din magalit si PBBM. Sa isang taon, 450 billion pesos ang flood control. 2025 lang yan. And yet, walang marami, palpak. At saka may mga ghost projects pa. Kaya galit na galit talaga si PBBM. So si Babe Singson, wala tayong nakikitang masamang record niya. Ito naman si Rosana Fajardo, hindi naman private sector to ang background nito. Sa tingin natin, malinis din ang record nito. Ang Sisip Gores and Velayo naman, respetadong auditing firm yan, accountancy firm. Si Magalong naman, kagalang-galang din ang record niyan, malinis din ang record niyan. Bagamat may mga issue sa kanya na parang pro Duterte ito, mahirap namang anuhin yan. Husgahan kaagad siya sa ganyan. At saka, kung titingnan din natin ang mga pronouncements ni Magalong, sabi ni Magalong, dapat imbestigahan sila, Saldico. Kahit si Speaker Martin Romualdez, ay dun pa lang, medyo mabigat yung ganung mga statements. Kaya nga galit sa kanya si Saldico kay Mayor Magalong. Sabi ni Saldico, hindi ako kumbinsido na dapat maupo sa independent commission na yan si Mayor Magalong. Hindi pa na-appoint nun si Mayor Magalong. Pero kumukontra na si Saldico. Kasi sabi niya, bias yan. Bias yan. Tinitingnan niya na kaagad ako na may kasalanan, may mga maling ginawa. Hindi niya pa nga naiimbestigahan. Pero sabi ni Mayor Magalong, kailangang imbestigahan sila Saldico kasi sila yung may control ng pondo. Karamihan ng mga pondo na yan sa budget, yan ang naging dahilan, yung mga insertions lalo na yan. Yan ang naging dahilan ng mga anomalya. Kaya medyo magaling din itong si Magalong. Ang aabangan natin sino ang kanilang magiging chairperson. Sino nga kaya? Si General Torre kaya? Pero mukhang kailangan nila abogado abogado o kaya retired associate justice. Kasi yan yung isa engineer, yung isa accountant, yung isa police officer, investigative officer. Walang abogado, legal yan. Malaking bahagi niyan legal. Ng trabaho niyan kasi investigation yan. Kailangan mo rin alam yung mga batas. So abangan natin. Mukhang baka tanggapin uli ni retired Associate Justice Carpio, Senior Associate Justice Carpio kasi nababanggit siya. Baka tanggapin niya, hindi natin alam. Sige, abangan na lang natin mga kabunyog, mga kababayan, kung anong. Pero sa tingin natin, matupad kaya, magawa kaya ang misyon laban sa korupsyon nitong independent commission na ito? Kung sa komposisyon nito na binanggit natin at based sa kanilang record, sa tingin natin kaya naman nila. Kailangan lang din nila ng suporta ng taong bayan. Okay? So yan mga kabunyog, mga kabayan. Ito po ang ating Veritas. Dito po sa ating bagong YouTube channel na Veritas at bagong FB page. Dito po, pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil tulad ng lagi nating sinasabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo.